Isang matapang na prediksyon ng binitawan ng tinaguriang bad boy ng Mexico na si Luis Nery kaugnay ng nakatagdang mega fight sa susunod na taon sa pagitan ni Naoya Monster Inoue at ni Junto Nakatani. Sa isang online press conference ng Saiko X-Lash na pinangunahan ng dating 3rd Division World Champion na si Koki Kameda, hayagang sinabi ni Nery na Nakatani will probably win kung malaki ang tsansang manalo si Nakatani sa inaabangang laban. At ayon sa kanya, may kahinaan si Inoue pagdating sa left hook na napatunayan ng 2 beses. Una, nang pabagsakin niya si Inoue sa kanyang laban noong nakarang taon, at ang pangalawa naman nang natama nito ni Ramon Cadenas sa parehong paraan nitong Mayo. Naniniwala si Nery na ang taas, abot ng braso at estilo ni Nakatani ay kawig ng kay Cadenas at magiging malaking sandata ito upang mabasag ang depensa ng monster ng Japan. Hindi lamang prediksyon ang ibinahagi ni Nery, kundi pati ang kanyang matinding kagustuhan na makasagupa si Nakatani matapos ang kanyang matagumpay na pagbabalik sa ring noong Pebrero kung saan tinalo niya itong si Kyunosuke Kameda via 7th round technical knockout. Nakapirma siya ng promosyon ng Saiko X-Lash noong Hulyo at nakatagdang humarap kay Sataporn Saat ng Thailand sa isang 10 round na non-title bout ngayong October 26 sa Kyrgyzstan Republic. Ito ang magsisilbing unang hakbang ni Nery upang makuha ang kanyang mas malaking laban na kanyang inaasam. Ang makatapat si Nakatani para patunayan ang kanyang antas. I want to prove my level and show it off in this fight first. Matapang niya pahayag mula sa kanyang training camp sa Mexico. Layo ng Mexican slugger na gamitin ang laban kay Sataporn bilang tulay patungo sa mas malaking hamon sa featherweight at sa super bantamweight divisions. Sa kanyang plano, aminado si Nery na hamon ang kasalukuyang sitwasyon sa super bantamweight division dahil hawak ni Inoue ang 4 na mga major world titles, kaya't bukas siya na sumabak muna sa featherweight division upang masungkit ang inaasam na ikatlong world titles sa magkaibang timbang. Ang super bantamweight division ang pinakamainam na timbang para sa akin. Ngunit sa ngayon, si Naoya Inoue ang unified world champion, kaya mataas ang balakid. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon sa featherweight division, nais kong targetin ang 3 dibisyon ng timbang. Yan ang paliwanag ni Nery. Kung magtatagumpay, posible rin na niyang bumalik siya sa super bantamweight para makipagbasagan sa pinakamalakas na kampiyon. Sa kabila nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad ng rematch kay Inoue sakaling umakyat ito sa featherweight division, kung saan kumpiyansa siyang maitatama ang mga pagkakamaling taktikal sa kanilang unang pagtatagpo. Bukod sa pagiging isang maangas na boksingero, ipinakita rin ni Nery ang pagiging maingat at estratehiko sa kanyang mga plano. Ayon sa kanya, kung muling matutuloy ang laban kontra kay Inoue, na isang gawin ito sa neutral na teritoryo tulad ng California, malayo ang Japan at iba ang pagkain at kapaligiran doon, kaya naging mahirap ang pagkuha ng tamang kondisyon. Kung magkakaroon ng rematch, mas gusto kong gawin ito sa lugar na hindi sa Japan. Yan ang paliwanag ni Nery. At para sa kanya, hindi matatawaran ang lakas at galing ni Inoue, ngunit nananatili ang kanyang kumpiyansa na kaya niyang manalo kung mabibigyan ng pagkakataon na lumaban muli sa paborableng kondisyon. Sa ngayon mga kwento, nakatutok muna siya sa laban kontra kay Sataporn upang ipakita na karapat-dapat siyang paghandaan ni Nakatani at ni Inoue. Sa October 26, magiging malaking hakbang ang laban ni Nery laban sa batang kampyon mula sa Thailand. Hindi lamang upang patibayin ang kanyang reputasyon, kundi upang patunayan na handa siya para sa mas malalaking pangalan sa mundo ng boxing. Habang papalapit ay inaabangang showdown ni Inoue at ni Nakatani sa Tokyo Dome sa susunod na tagsibol, magiging mas kapanapanabik ang laban sa super bantamweight at sa featherweight divisions, lalo na't patuloy ang matapang na prediksyon at hamon ni Luis Nery na sa kabila ng kanyang kontrobersyal na nakaraan ay handang patunayan na siya pa rin ang wildcard na dapat bantayan ng lahat at kampante siyang mabubog lang niya itong si Nakatani kung magkaharap na sila. Mga kakwento, umagaw ng pansin ng Filipino boxing star na si John Nariel Cuadro Alas Casimero matapos makita ng mga fans na nagsha-shadow boxing sa gilid ng kalsada bilang bahagi ng kanyang matinding paghanda para sa nalalapit na laban kontra kay Kyunosuke Kameda. Sa gitna ng kanyang mabilis at matitinding kombinasyon, bila nitong binitawan ang pamusong linya na hello mga boss, handa nyo na lang pang talpak nyo ha, na agad nagpasigla ng mga Pinoy boxing fans na nakasaksi. Kay Casimero, kumpiyansa siyang maipakita niya ang kanyang lakas at bilis para patunayan na siya pa rin ang dapat pagandaan sa featherweight division, at ang kanyang pabirong pahayag ay tila paanyaya sa mga kababayan na magtiwala sa kanyang kakayahan at maganda para sa isang makapagpigiliningang bakbakan.
Sa kabila ng malamig na panahon sa Japan, mainit naman ang suporta ng mga overseas Filipino workers at boxing fans na naniniwala na muling magdadala ng karangalan sa Pilipinas ang nag-iisang Cuadro Alas. Last 1 minute. Wait. 30 seconds. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mario Paz, kay kakwentong Randy Tayugan, kay kakwentong Butski Ofiana, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.